Alamin, tuklasin, subukin at suriin. Yan ang mga dapat pakatandaan sa pag-aaral sa module na ito. Isang mapagpalang araw sa maginigilo nating tagapakinig at manonood sa ikapitong baitan. Ito ang iyong paaralang panghimpapawid sa edukasyon sa pagpapakatao sa ngalan ng Bamboo Tele-Eskwela. Ako, si Ginoong Angelo J. Sugitan, ang siyang gagabay sa inyo sa pag-aaral tungkol sa pagpapaunlad ng mga talento at kakayahan. Pero bago ang lahat, siguraduhin komportable ka sa lugar na iyong kinalalagyan at siguraduhin ding may laman ang iyong tiyan para maging maayos ang ating pag-aaral. At ngayon, tatanungin kita, handa ka na ba? Bago natin umpisahan ang ating aralin, narito muna ang mga kasanayang dapat mong linangin. Napapatunayan ng pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung pauunlarin ay mauhubog ang sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin at paglilingkod sa pamayanan. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga talento at kakayahan. Ngayon, samahan niyo akong pag-aralan kung paano papaunlarin ang iyong talento at kakayahan. Isang malaking katanungan sa iyong isipan kung ano nga ba ang mga kaya mong gawin na pwede mong ipagmalaki. Lahat tayo ay may kakayahan at talento sa buhay. Ngunit paano natin ito tinutuklas at pinagyayaman? Likas ang mga talento at kakayahan, ngunit kailangan paunlarin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasanay or practice ika nga sa Ingles. Si Professor Erickson at ang kanyang grupo ay nagsagawa ng mahabang pag-aaral ng mga sikat at matagumpay na personalidad sa iba't ibang larangan. Dalawang mahalagang bagay ang kanilang natuklasan. Una, kadalasan, di sapat ang likas na kakayahan upang maging biyasa at matagumpay sa anumang larangan. Ang kanilang pagtatagumpay at kahusayan ay bunga ng masusi at tamang pagsasanay. Wika nga sa Ingles, practice makes perfect. Nandoon na tayo sa puntong mayroon kang natuklasan na talento at kakayahan, ngunit hindi doon natatapos dahil kailangan mo siyang hasain at sanayin nang sa gayoy mas lalo mo siyang mapaunlad. Gaya na lang ni Manny Pacquiao, alam natin lahat na siya ay isang magaling sa larangan ng boksingero. Ngunit alam niyo ba na sobrang dami ng masasakit na karanasan ang kanyang naranasan? Ngunit ito ang siyang nagpatibay sa kanya upang magpursigi. Nagsanay siya ng maayos upang maipakita sa mundo na mayroon siyang ibubuga. Isa pang halimbawa natin ay ang batikan na aktor na si Coco Martin. Alam kong hindi siya bago sa inyo dahil siya lang naman ang tinuguriang King of Primetime Drama. Ngunit alam niyo ba, bago siya sumikat sa galing sa drama, ay nagsimula muna siya sa paggawa ng indie films at dahil sa mga ipinamalas niyang galing, ay nadiskubre ang kanyang angking talento. Maging din ang mga pinagpala sa kantahan, pagsasayaw, pagluluto, pagtugtog ng mga instrumento, pagdidisenyo at iba pa. Kinakailangan mong ng masusing pagsasanay para makamit mo ang tagumpay na iyong hinahangad. Bukod sa talento o kakayahan, mahalaga rin na tayo ay may interes o hilig sa ating larangang pinasok. Dapat na tayo ay masaya sa ating ginagawa upang magkaroon tayo ng inspirasyon o motibasyon na lagpas o higitan pa ang ating natural na kakayahan. Ito ay upang maging angat tayo sa iba tungo sa paglilingkod sa kapwa at pakikibahagi sa pamayanan. Ibig sabihin, dapat interesado tayo sa mga bagay na iyong kinahihiligan. Huwag basta simulan ang isang bagay na walang kagalakan. Ngayon, unti-unti mo na bang naunawaan kung paano mapapaunlad ang iyong talento at kakayahan? Siyempre, hindi dyan nagtatapos dahil may mga bagay na dapat mo pang linangin at taglayin. Dapat magkaroon ka ng tiwala sa sarili o tinatawag na self-confidence sa Ingles.
Ano nga ba ang tiwala sa sarili o self-confidence? Ang tiwala sa sarili ay ang paniniwala sa sariling kakayahan. Ito ay tiwala sa sarili na matatapos ang isang gawain ng may kahusayan. Ilan sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa tiwala sa sarili ay ang mga sumusunod. Una, ang tiwala sa sarili ay hindi namamana, ito ay natututunan. Nagkakaroon tayo ng tiwala sa sarili pag ginagawa natin ang isang bagay. Halimbawa, gusto mong sumali sa isang paligsahan. Dapat magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili nang sa gayoy may pag-asa kang may panalo ang paligsahan na iyon. Pangalawa, hindi ito pangkalahatan. Bagkus ay may iba't ibang antas tayo ng tiwala sa sarili sa iba't ibang sitwasyon at gawain. Hindi sa lahat ng sitwasyon at gawain ay pare-pareho ang ating ibinibigay na tiwala. Minsan, may mas matimbang, pero nakadepende pa rin yan sa'yo kung paano mo siya haharapin at bibigyan ng pansin. Nagbabago ito sa paglipas ng panahon. Maaari itong tumaas o bumaba ayon sa ating mga karanasan sa buhay. Dahil sa mga pangyayari na iyong nararanasan, ang tiwala mo sa iyong sarili ay minsan tumataas o di kaya naman ay bumababa. Nakadepende ito kung paano natin harapin ang mga bagay-bagay na siyang tutulong sa atin upang mas lalo pa nating mapalakas ang pagtitiwala sa ating sarili. Pang-apat at ang panghuli, hindi ito nakasalalay sa mga bagay sa labas ng ating sarili, gaya halimbawa ng pagiging mayaman o pagkakaroon ng mga taong nagmamahal sa atin. Mayroon akong ibabahagi sa inyong kwento na tiyak na kapupulutan natin ng aral kung paano tayo matututong magpursigi at magpatuloy sa lahat ng bagay. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Lakas ng Agila. Alam niyo ba na ang agila ay maaaring mabuhay ng 70 taon? Subalit, para maabot iyon, ay kailangan niya ng isang matinding pagpapasya. Pagpapasya na pagmumulan ng matinding proseso ng pagbabago. Ang pagpapasya na mabuhay o mamatay. Mamamatay siya kung ayaw niyang mapalitan ang kanyang lumang balahibo, tuka at kuko. Kung nais naman niyang madagdagan pa ang kanyang buhay, kailangan niyang lumipad sa isang mataas na bundok. Sa tuktok ng bundok, siya ay gagawa ng kanyang pugad at dito magsisimula ang mga pagbabago sa kanya. Una, kailangan ay hampas niya ang kanyang tuka sa bato para mapalitan ng bago. Pangalawa, tanggalin niya ang lumang balahibo sa mga pakpak at katawan. Pangatlo at panghuli, matanggal ang lumang kuko para magamit niya ng maayos. Pagkatapos ng matinding pagbabago sa agila, dito magsisimula ang panibago at mahabang buhay sa paglipad na may lakas at kapangyarihan na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Iyan ang tinatawag na lakas ng agila. Gaya mo, kaya mong lampasan ang lahat ng pagsubok na iyong kinakaharap upang mas lalo mo pang mapaunlad ang iyong talento at kakayahan. Gaya ng agila, kailangan mong dumaan sa matinding proseso at pagsasanay upang magkaroon ng bunga ang lahat ng iyong paghihirap. Ayon sa libro ni Stephen Covey, ang 7 Habits of Highly Effective Teens 1998, ang pagpapaunlad ng makakayahan ay nagsisimula sa ating sarili. Isang mabisang paraan upang masimulan ang daan sa pagpapaunlad ng sarili ay ang paggawa ng plano o mga hakbang sa pagkamit nito. Sabi nga ni Covey, begin with the end in mind. Isang halimbawa ay ang paggawa ng plano sa pagpapaunlad ng sarili o personal development plan. Ito ay tulad ng isang mapa na gabay sa paglalakbay tungo sa pagpapaunlad ng sarili. Ngayon, natalakay na natin kung paano mapapaunlad ang iyong talento at kakayahan. May mga halimbawa na rin na ating nabanggit
na siyang gagabay sa inyo upang mas lalo pang mapaunlad ito. Naway naunawaan nyo ang ating tinalakay ngayong araw. Upang mas lalo pa itong matutunan, gawin itong kaugalian sa pang-araw-araw na gawain. Ngayon, oras na ng pagsasagot. Sagutan ang mga katanungan sa susunod ng pahina sa araling ito. Sundin lamang ang mga panuto na nakasaad sa bawat gawain. Kung may mga katanungan pa, maaari niyong tanungin ito sa inyong mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ikapito. Muli, ako si Ginoong Angelo J. Sugitan, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ikapitong baitan.